praise and worship. Naku, papakilala ko po sa inyo, isa po sa aming mga kasama, core group po ito. Puro in-house po ang ating mga speaker today. Pero wag po kayong mag-alala, guided po ng Holy Spirit yan. Amen! Amen! Okay, so without further ado, please help me welcome with the grace of the Lord, Sister Pat Bali. Yes! May delayan na po ako. Ayan. So, kamusta po ang araw natin? Mabuti naman. Mabuti. Nakita ko nga po ang sasaya at kayo yung mga nakangiti. Ayan. Bago po, habang hinahanap pa yung aking slides, so ang aking pong ibabahagi sa inyo is about praise and worship. Sino po ba dito ang aware sa praise and worship? Naririnig? Ginagawa? Ayan. Sino na? Ayan. So, sa akin po, ang ipapaliwanag at gagawin po natin kung ano ba ang praise and worship. Ayan. So, next slide na. Ay, next na po. Ayan. Una po, praise. What is praise? Praise may be given to human, to animal, to things, and to events or happenings. Minsan di ba sinasabi natin, sis, ang ganda naman ng damit mo. Pinupuri. Diba? Uy, ang cute naman ang aso mo. Diba? Pinupuri natin yung aso. Event, ang ganda naman ng kasal nila, ang bongga. So yun, may mga times na sinasabi natin yun, pinupuri, praise. Okay, next po. Praise is in original Greek means to sing, to tell, or to give, or to confess. Ayan. Pag sinesearch natin ang praise and worship, may lalabas dyan. May mga worship songs. At ang ginagawa po natin dyan ay kinakanta natin, sinasabi natin, ayan, and then during or habang tayo nagpe-praise and worship, doon natin sinasabi yung mga prayers natin kay Lord. Kaya nagko-confess tayo. Ayan, next po. Praise is also means to be thankful for God's blessings and to declare the good news of God and to others. Ayan. Di ba meron po tayo mga praise and worship songs na to thank. Example niyan kay Don Moen. Thank you, Lord. Di ba? Sinasabi natin yan, tuwing tayo may nangyayaring maganda sa buhay natin. Praise you, Jesus. Hallelujah. Di ba? Hindi ka na disgrasya. Ikaya ay nakapasa sa exam. Thank you, Lord. Diba? Isang paraan yon ng pagpupuri sa ating Panginoon. Next po. Ano naman po ang worship? We only worship God. Tulad ng sabi ni Kuya Bong kanina, sumasamba kayo sa mga rebulto kay Mama Mary. Mamaya po matatapik po natin yan. Kung ano bang ginagawa natin sa ating mga saints, and sa ating ina na si Maria. But we only worship God. Lahat po tayo tinataas natin ang ating mga kamay sa ating Panginoon naman. Amen? Amen. Amen. Next po, worship. In both the original Greek and Hebrew convey the idea to prostrate oneself or to bow down, to face down, or to pay homage to and to pay respect. Every time that we pray, mga kapatid, ano pong ginagawa natin? Di ba nakayuko tayo? Bakit? Kasi yun yung way natin para mapakita sa ating Panginoon na kung gaano siya ka-high, kung gaano natin siya nililift. Ang mga pare po, di ba, bago sila pumunta sa altar, anong ginagawa nila? Kung napapansin mo, di ba nagbabaw? Every time that we enter the church, sa simbahan po mga kapatid, di ba pag nasa gitna tayo, ginagawa natin, nagbabaw. Di ba? Kasi ganun natin itinataas ang ating Panginoon. Next po, ayan. Bakit ka ba nagpupuri at sumasamba sa Diyos? This is the question that I am asking to you, my brothers and sisters. Bakit nga ba? Sagutin natin to sa ating mga sarili during and habang tayo nasa seminar. Bakit ko ba kailangan gawin to, Lord? Bakit ba ako kailangan mag-thank you sa'yo? Pwede namang hindi eh. May marami nga sa labas, hindi eh. Bakit
Ako, bakit ko kailangan? Diba? Ayon po sa Lucas 11:1, Panginoon, turuan mo kaming manalangin tulad ng pagturo ni Juan sa kanyang mga alagad. Mga kapatid, tatanungin ko po kayo, marunong po ba kayo manalangin? Opo. Diba? Ako, marunong din po ako manalangin. Pero may tama po ba ng paraan? Meron po tayong tinatawag na 5 keys how Jesus taught us to pray. Ito yung mga question natin mga kapatid. Sino ba yung dapat natin sambahin? Kanino ba tayo dapat magdasal? What? Ano yung dapat nating ipagdasal? Ay, mayroon parang ganun. When? Kailan ba ako kailangan magdasal? Where? Saan tayo nagdadasal? Saan ba dapat? May tama po ba ng lugar? And how? Paano magdasal? Ayan. First question mga kapatid, sino? Who? Who should we pray? Ayon po sa Mateo 6:9, ganito kayo manalangin. Ama, naming nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo. Dapat po pala patungo lagi sa Ama. Sa ating Ama na nasa langit. Kaya po pala sa ating dasal na tinuro ng ating Panginoon ay Ama, Ama namin, sumasalangit ka. Kaya pala po ganun. Dahil dapat po patungo sa ating Ama. Next. Ayan. What should we pray for? Paano daw? What? Ikaw, nawa maghari sa amin, sundin nawa ang iyong kaloob, dito sa lupa tulad ng sa langit. Ganun po pala. Ang kaloob ng Diyos ay higit sa ating mga tao. Dapat po pala, lahat ng ating mga panalangin, may mga panalangin tayong pansarili, amen? Siyempre gusto natin magandang kalusugan ang ating mga pamilya, amen? Pero may mas higit na dapat tayo ipanalangin. Dapat hingin natin sa ating Panginoon, Lord, ano ba yung kaloob mo? Diba? Ano ba yung nais mo, Lord? Yun ang dapat natin ipanalangin. Hindi dapat, Lord, ito yung gusto ko, ito yung gusto ko, ito yung gusto ko. Mali po pala yun. Dapat hingin natin, we bow down to God, tayo manalangin na, ano yung kaloob mo, Panginoon? Ganun po ang tamang pananalangin. Again po, sino? Next po. What? Ayan, His will. Yung kanyang kaloob. Next po, when? Kailan po ba? Ayon po sa Mateo 6:11, bigyan po kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito. Ayan. Dapat daw po tayo po ay nananalangin. Sa umaga. Kung gising po tayo ng 24 hours, di ba? Kailangan po natin mananalangin. Dahil bakit po, mga kapatid, ang buhay natin ay hiram. Ang buhay natin ay regalo. Ang buhay natin ay bigay ng ating Panginoon. Kaya dapat lamang tayo ay magbigay ng panalangin. Thank you, Lord, kasi gumising ako ngayong umaga. Marami sa ating mga kakilala na hindi na nagising. Meron po ba kayong mga kilalang ganyan? Meron po tayong mga kilala na nasa ospital na. Amen? Hindi libre ang oxygen, mga kapatid. Diba? Pero tayo nakakahinga. Amen? That's why we should pray every day. Tinuturuan natin ang ating mga maliliit, chikiting mga anak. Pagkakain, magdasal. Bagong matulog, magdasal. Pagagising, magdasal. We should practice that in our house, in our community. Para tayo patuloy na manalangin. Amen? Ayan. So, again, sino po? God the Father. God the Father. God What? His will. His will. When? Pray daily. Daily. Saan naman po? Mateo
6. Ngayon, kapag nanalangin ka, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto. Tsaka ka manalangin sa iyong ama na hindi mo nakikita at gagantihan ka ng iyong amang nakakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim. Sister, paano po kami? Wala po kami sariling kwarto. Wala po wala po kaming pinto. Paano kaya yung kurtina Pagpasok mo lang? yun na lang. Kapag binigyan natin to ng literal, mga kapatid, baka marami sa atin hindi makagawa nito. Pero kung lalaliman natin ang ating interpretasyon sa sinasabi ng ating Panginoon na pumasok ka sa iyong silid, ang ating mga silid, mga kapatid, ay ang ating puso. At ang ating mga pintuan ay ang ating mga mata. Kaya di ba every time we pray, mas nararamdaman natin yung dasal kapag tayo nakapikit. Di ba? Ayan po yun. Tayo'y minanalalangin ng nakapikit, nakatuon sa Kanya. Ayan. Again, sino po? God the Father, What? His will, When? pray daily, And? in private. Yes. Dapat in private. Dapat kayo lang. How? Paano naman po? Dapat po buong Puso. puso. Meron na po ba dito nananalangin tuwing gabi na nakatulugan yung panalangin? Ako. Alam niyo kung bakit, mga kapatid? Pinatulog na kayo ng Panginoon kasi sabi nila, ang tagal mo naman, ang dami. Hindi. Pero alam niyo, it's a lullaby. Kasi hindi lahat po ng tao nakakatulog ng yung maayos ba na pagkahiga mo tulog agad. Minsan kailangan pa natin mag-cellphone, minsan tagal-tagal pa. Pero ikaw pag nagdasal ka, tulog ka. Praise God kasi habang ikaw ay nagdadasal nakatulog. Amen? Amen. Amen. So again, who? God the Father, What? His will, When? pray daily, Where? How? with our heart. Amen. Dapat buong puso, mga kapatid, iataas natin lahat sa Kanya. Ayan, dahil mga kapatid, kapag tayo po'y nagdadasal, kailangan po tayo passionate. Alam ni Lord yan kung kailan tayo. Dapat tayo sincere. Wala naman nakakarinig sa iyo eh. Lahat ng lahat ng inis mo, lahat ng galit mo, lahat ilabas mo sa Kanya. Kapag ikaw ay lumuluha, and so what? Diba? With all our hearts and in silence. Kailangan in silence. Kasi nandun natin nararamdaman yung peace. Amen? Ayan. So, pinag-usapan na natin 5 keys into praying. Ngayon naman, paano ba mag-praise and worship? Maaari sa atin, ilan po dito ay naka-encounter na ang praise and worship. Pero meron pa po sa atin ang hindi pa. Paano ba mag-praise and worship? Ayan. Kailan po ba ang inyong prayer time? Kailan po kayo nagdadasal? Sino po? Gabi. Umaga. Tanghali. Gabi. Ayan, ang gagaling. Palakpakan natin si Lord! Ayan, nagdadasal ang aking mga kapatid. Next, paano ka ba magdasal? Meron, nauuna ba yung Lord, po kasi, gusto ko po ng tsaka ng Lord, wala pa akong jowa, gusto ko na magka-jowa. Nauuna ba yun? Hindi po. Diba? So, meron po tayong tinatawag ng acts of prayers. Short lang ito, mga kapatid. Sana maintindihan natin. Ganito po yung tinuturo namin para sa mga beginners at sa mga nais kung paano ang pagdarasal. Una po, adoration o pagsamba. Ayan, sinasabi natin dito, ano yung mga ginawa ni Lord sa atin? Ano ba yung mga nilikha niya? Doon natin siya sinasamba. Lord, ikaw ay dakilang manggagamot. Ikaw ay may gawa ng langit at lupa. Binigay mo, Lord, yung pamilya sa akin.
Kompleto ako, Panginoon. Diba? Yun ay mga sinasabi natin, tanda ng ating pagsamba sa Kanya. We lift Him up. Okay? Next po, contrition, paghingi ng tawad. Pagkatapos ng adoration, nanghihingi po tayo ng tawad. Ano ba yung mga kasalanan natin? Katulad ng sabi ko kanina, pag tayo nananalangin, huwag na natin paligoy-ligoy, Lord, kasi ganito ako, kanina nangupit ako kanina. Dapat ganun kagad. Alam na ni Lord yun eh. Alam na ni Lord yung mga ginawa natin na mali. Sasabihin mo na lang. Diba? Huwag ka na magpaligoy-ligoy kasi Lord, kulang yung pamasahe ko kasi huwag ka na magpaligoy-ligoy, ganun pa din yun eh. Diba? So, paghingi ng tawad. Next po is thanksgiving, pagpapasalamat. Lord, salamat po kasi nagasing ako today. Salamat po kasi nakapagkape pa ako. May panglasa pa ako. Amen? Kasi nung pandemic, mga kapatid, yan ang unang-una eh, no? May panlasa pa ba ako? Baka wala na. Amen? Ayan. So, meron pa tayong dapat ipagpasalamat. Kompleto ang pamilya. Nakakapunta ba ng mall? Meron pa tayong panggastos, pang-araw-araw. Amen? May bigas, may tubig, nakakabayad ng due date. Amen? Yes. Dapat natin ipagpasalamat sa ating Panginoon. Next po is supplication. Dapat po pala ang paghingi ay nasa dulo. Kala ko dati nasa unahan. Hingi lang ako ng hingi. Alam niyo kung ano yun kapag hingi ka ng hingi? Hindi na yun hindi na yung Panginoon. Pengi noon. Penge, penge, penge. At saka isa pa po, mga kapatid, stop na natin yung kapag merong birthday, anong wish mo? Hindi po genie si Lord. Anong iyong panalangin? Yung practice na natin sa ating mga kabataan, sa atin mismo tayo nagpo-birthday, anong iyong panalangin? Panalangin ko, humaba pa buhay ko. Amen? Kasi wish mo, wish ko lumaba pa buhay ko. Sister, I'm not saying na baka hindi maganap, pero mas matindi kapag pinalangin mo yan. Amen? Mas maganda pag panalangin. Amen po? So we continue to practice yan. Mga kapatid ha, panalangin, not wish. Ha? Pag may mga bata, ano yung wish mo kay Lord? No. Ano yung panalangin? As early as their age, na nakakapagdasal na sila, we say that to them. Okay? Amen. Next po. Sige po, sister. Ayan. Sa praise and worship, mga kapatid, ganito yung ginagawa natin. We connect our prayers into worship. Ano ba yung mga dasal natin? Ito, yung mga dasal, yung mga sinasabi natin, into worship songs. We connect that. Kaya meron tayong praise and worship. At meron din po tayong singing in spirits. Sabihin nyo nga, Hallelujah. Hallelujah. Mahina. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Ayan. Yan po yung mga sample lamang na sinasabi namin. Sinasamba kita, niluluwalhati kita, pinupuri, and we sing that. Hallelujah. Praise you, Lord. Hallelujah. Kanta nga tayo mga kapatid. Hallelujah. 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 And we sing that with our hearts. Praise you, Lord. Praise you. Hallelujah. Ganyan. Mamaya po, gagawin natin yan mga kapatid. We will sing. You will sing. Dahil katulad ng sinabi ko mga kapatid, lahat ng binigay ng Panginoon sa atin ay sobra-sobra kaysa sa mga hiningi natin. Amen? Dapat lamang natin gawin. Amen? Bago po dyan, meron po ako sa inyong isi-share. My personal testimony.
Matagal ko na itong gustong i-share. Ayokong tumayo sa prayer meeting kasi sinisave ko dahil mga special itong mga kapatid kong to. Dito ko lang gustong sabihin to. Ayoko sa kanila. Sige mo, next sister. This is my rainbow. I started joining this community way back 2006. Grade 6 po yata ako noon. 11 or 12 years old. Naging animator po ako. Naalala niyo Kuya Bong kaya dito, ang reunion. Doon ako unang pumasok. And then, ang tawag sa akin ni Kuya Bong ay patpas. Kasi, nahihiya po ako magsalita. Kaya every time na may sharing, pass. Patpas ang tawag niya sa akin. Listener lang po ako, nakikiupo, saling pusa. Ayan. And then, I became a music ministry singer. Ang ano pa po sa akin nung dati naming kasama ay pinagtsagaan ako. Kasi hindi po ako magandahan ng boses. Hindi po ako kumakanta maski sa videoke. Kay Lord lang ako kumakanta. And then, naging singer na in love. Naging singer na in love, naging core leader. Sa haba ng panahon, mga kapatid, since 2006, naging core leader ako at my young age. Bata pa po ako noon. Naging worship leader, na-engage at naging core leader. Dito po ako na-engage. Mismong prayer meeting po, tinanong po ako ng future husband ko noon kung papayag daw ba akong magpakasal. Siyempre hindi. Hindi ka nagkakamali. Ayan. Naging worship leader, core leader, at dito po ako nagkaroon ng asawa. Ayan po si Brother Aris, nasa likod, ang aking pong brother husband. Dito ko po nahanap ang aking kaisang dibdib. Dahil naniniwala po ako dun sa storya ng aking mother at ng tatay ko. Dito din sila nakita. At sabi ko nun kay Lord, galing ni Lord, kasabi ko sa kanya, Lord, kapag nagkaroon po ako ng boyfriend, nagkaroon po ako ng asawa, sana po sa community. Kasi ayoko magkaroon kami ng gap, and then, papaalisin niya ako or papipiliin niya ako. Ako o yung community mo. Kasi kami po, before po ni Brother Aris, nag-usap na kami, pangalawa ka lang na mahal ko. Kasi mas mahal ko si Lord. Kaya kitang iwan, pero hindi ko kayang iwan ng community. Kasi dito ko po nahanap yung mga kaibigan ko talaga. Ayan po si Brother Louis, Sister Mira, na talagang kaibigan ko talaga. Mga kapatid ko po talaga. Next po. And then, September 18, 2023, last year, it's my birthday. Every year, mga kapatid, hindi po, hindi po mabuti ang aking nararamdaman every time na darating yung day na yan. Meron po akong mga demons sa aking likod na inaatake ako during and within my birthday. Sobrang hirap po ng pinagdadaanan ko. Na to the point na sabi ko po kay Brother Aris, humiwalay ako ng kwarto na matutulugan. Sabi na, bakit nandyan ka? Ayoko kasi, may kalaban ako. Akala ko that time, kaya ko na siya. Kasi pagkatapos nun, okay na ulit po ako. Basta every time na darating po yung birthday ko, malapit yung birthday ko, nararamdaman ko yun. And then I always pray to God in silence na, Lord, sana po mawala na to. Kasi every time, birthday ko, may ganito. And then, this year, September 18, 2024, nag-pilgrimage po kami to celebrate my 30th birthday. Tinanong po ako ni Brother Aris, kamusta ka? Ang sabi ko po sa kanya, masaya ako ngayon. Kasi thank you kay Lord kasi yung nararamdaman ko last year, wala siya this year. But I am wrong. Mga kapatid.
2022, 2024, kaming mga core group, iilan sa core group, umattend ng, katulad ng ganito, CLSS, sa Our Lady of Grace. Masaya pa po ako, nakakiti pa ako, nag-video pa ako. Ramdam ko yung love ni Lord. Kasi ilang araw lang yung lumipas ng birthday ko. I feel love. I feel complete. Hindi ko nakikita, nararamdaman yung mga demons sa head ko, yung sa likod ko, wala talaga as in. But this came again. Hindi po araw ang lumipas. Oras lang. After that, CLSS, mga kapatid, this is me. Pagkatapos ng CLSS, ito ako. Nakasakay kami sa sasakyan. Something came up. Challenge. Agad-agad. Pauwi pa lang kami. Challenge na agad ako. Tinanong ni Brother Aris, tinanong niya ako, sabi niya, ano nangyari? Ako po kasi mga kapatid, tumatahimik ako. And then I pray in silence, sabi ko, humihinga ako. Then akala ko noon, okay na ako. Sinabi ko na sa kanya, sige Pastor. One challenge came. And then when we go back to our home, I have 5 challenges that day. Hindi lang po isa. 5. Agad-agad. Sabi ko, bakit naman ganito? Kakatapos lang ng CLSS eh. 5 po. And then I prayed. Kala ko kaya ko na. Hindi pa pala. I meltdown. Alam niyo po yung tumbler, pinakpo ko po sa ulo ko yun. Wala po ako naramdaman. Gusto ko na pong saksakin yung sarili ko. Alam po yung Brother Aris sa Agnes. Gusto ko na pong patayin yung sarili ko. That day, I want to kill myself. So sobra na pong dami nung naiisip ko. Alam niyo po yung pakiramdam ko, nakaupo po ako, and then yung sarili ko nasa harapan. Tinitignan yung sarili ko, pero wala siyang magawa. Kasi wala na eh, nagpakain na ako eh. Nanaig na yun eh, nararamdaman ko. Ganun po yung nararamdaman ko. And then, ito siya, sobrang lala niya. Pinupulungan niya talaga ako. Kunin mo na yung hangin, saksakin mo na yung sarili mo. Ganun. Tapos, tumalong ka na sa 3rd floor. May 3rd floor po kasi kami, tumalong ka na. Tayo mo na yung sarili mo. Ganun talaga. Yung talaga po yung nararamdaman ko na hindi niyo po alam na may ganun ako. Kasi akala ng iba, malakas ako. Pero totoo po, mahina ako. Sobrang mahina ako. Kay Lord lang talaga po kumakapit. At ito lang, humihinga lang ako. Sige po. And then, the next few days, siguro mga 2 araw, sinabi ko po kay Brother Aris, punta tayo ng Rizal. Kasi, lagi po kami pumupunta sa Regina Rica. O, alam niyo po yun. Matagal na, bago pa lang nauso yung Regina Rica, pupunta na kami doon. Hindi pa ako okay, pero sinabi ko na kay Brother Aris ang nararamdaman ko. Kasi ako po, hindi po ako makim-kim na tao. Nilalabas ko talaga. Ayaw kasi nang ginigim ko yung galit ko, yung inis ko, nilalabas ko talaga. Then, nagchat-chat na po ako sa 2 pari na pinaka-close sa akin. Si Father Nel, na ninong namin sa kasal, and then si Father Paul Wu, na spiritual director ng charismatic. Chinachat ko na sila na gano'n niya po yung nararamdaman ko. And then, Jesus, give me this rainbow. Mga kapatid, ano ba mangyayari bago yung rainbow? Ulan, bagyo. Nung
na-realize ko, habang kami kumakain ni Brother Aris, bago may pakita yung rainbow na to, nadanas ko yung bagyo ng buhay ko. Yung bagyo nung nararamdaman ko. Pero Lord, napakaganda ng rainbow. Kasi pinakita niya sa akin talaga paano niya ginawa yan. Unang, konti lang, ilan lang yung, hindi ko lang ma-play yung video eh. Ilan lang yung ulay. Hindi tumitingkad siya. Na napakagaling ni Lord na from sorrows, binigyan niya ako ng joy. Sige po, sister. And then, pumunta kami sa Regina Rica. And then we pray as husband and wife. And then, ayun mga kapatid, continuous po yung healing ko. I'm not saying na I'm well. I'm not saying na okay na ako. I'm not saying also na hindi pa ako okay. But the grace of God give me continuous lang po yung prayer. At lagi ko po itong in-example, breathe. Mga kapatid, ang pangalan ng Panginoon is YHWH. Narinig ko sa isang video sa TikTok, pangalan ng Diyos ay isang hininga. Ang galing ni Lord, no? Hindi natin napapansin na yung hininga pala natin, every time we breathe, tinatawag pala natin siya. Ang galing, no? Hindi ko napansin yun. But during that time, I keep asking Him, Yahweh, I keep breathing. Kasi alam ko, kasama ko siya. At kasama natin siya ngayon, mga kapatid. Sige po, next sister. And then, few days, I did confession. Kasi naniniwala tayo mga kapatid, tayo mga Katoliko, through confession, para gumaan yung ating mga pakiramdam. Amen? Kasi sa kapwa natin, pag sinabi natin yan, i-judge tayo. Imamarites tayo. Pero pag tayo ay nag-confess sa pare, pinapanalangin tayo. Amen? The power of confession. Kaya tayo po lahat sa ating green na papel, we confess. I urge you to write down everything na ano yung mga i-confess natin. And then later on, susunugin natin yan. Amen? Next po. And then, pumunta po kami ng Sambales ni Aris. Hindi po ako nagbabasa ng libro. Hindi ko po yan kasi kapag may librong English, kailangan may dictionary. Kasi malalim. Pero alam niyo po, pagbukas ko nun, ito po sabi sa akin nun, you can be in storm, but don't let the storm get into you. This is a prayer for me and a prayer for all of us, mga kapatid. Maaring marami tayong bagyong pagdadaanan at napagdaanan na. Pero mga kapatid, katulad ng picture kanina, after the rain, there's a rainbow. After the storm, there's a rainbow. Pagkatapos ng pighati, mga kapatid, mayroong kaginhawaan. Kaya manalig tayo sa Panginoon at isa puso natin siya. Meron pa po ba? And then we continue to breathe. Huminga tayo. Libre yan, mga kapatid. Huminga tayo. Next po. Sa mga oras na to, mga kapatid, inaanyayahan ko po kayo magsitayo. Tayo po ay huminga. Huminga ng huminga. Libre yan, mga kapatid. There's no such thing as coincident na napunta ka dito kasi wala lang. You are here because of a purpose. Lahat tayo dito, we are here because of a purpose. Because of God.
Kaya tayo nandito. Pinakante niya lang yung schedule natin kasi alam niya, kailangan mo to. Kailangan natin tong bawat isa. We may have our circumstances in life. Maaaring meron tayong pinagdadaanan na hindi masasolusyonan ng pera, pero alam ko, masasolusyonan niya ng dasal. Higit na kailangan natin ang dasal. Itaas natin ang ating mga kamay sa ating Panginoon. Iyuko natin ang ating mga ulo. Ipikit natin ang ating mga mata. Tanda ng ating pagsuko sa Kanya. And we continue to breathe. Inhale. Exhale. Damhin mo ang presensya ng Panginoon. Inhale. Exhale. Libre ang hangin. Libre ang tubig. Nakikita mo ang iyong pamilya. Nasisilayan mo pa ang araw. Nakakaramdam ka pa. Inhale. Exhale. And we ask our Lord to bless this day, to continue blessing this day for us. And we ask the Holy Spirit to fall afresh on us. Ama namin nasa langit, nakikita mo ang iyong mga lingkod, nagpupuri, nakataas ang mga kamay, nakapikit ang mga mata. Dahil Lord, Ikaw lamang ang dapat na dakilain. Ikaw lamang ang dapat dinggin. Ikaw lamang, Panginoon, ang dapat kausapin. Lord, each and every one of us has prayers of our own. Each and every one of us have challenges in life. But we have one in common. That's you, God. We have you in our life. We have you. We have your heart. We have your silence. Lord, iparamdam mo sa bawat isang nagdirito, Panginoon, ang iyong presensya. Ilukuban mo po ang bawat isa ng iyong banal na Espiritu. Ama, iparamdam mo sa amin ang iyong hininga. Hininga ng buhay na nagbibigay. Hininga ng buhay na nagkakaloob. At hininga ng buhay na nagpapatawag. Ama, paramdam mo sa bawat isa. To make me grow.
Salamat po sa oras na ito. Sa oras ng bawat isa. Sa panahon, sa community nito. Lord, may you continue to open our hearts, to open our minds, sa mga susunod pang magsasalita. Nawa, Panginoon, hindi natatapos sa seminar na ito ang aming pagpupuri sa iyo. Nawa, Panginoon, may we continue to praise you to our family, to our community, and to this church. Iba namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo naman ang aming kakain sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para na pagkatawag namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kami kapagpulong sa puso at kaya mo kami sa lahat ng kasama. Amen. Maraming salamat po. Maraming salamat. Walahati sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Kaparang sa unang ipapailan sa hanggang. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Kaparang sa unang ipapailan sa hanggang. Amen. Sa isang tinig, luwalhati sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Kaparang sa unang ngayon, pakailanman, magsasalang